10 taon akong nagpaalipin sa utang na loob, ngunit sapat na ang isang sandali sa naiye para gisingin ang aking pagkatao. Habang nilalamon ako ng pagod sa pag-aalaga sa kaniyang ina, nilalamon naman siya ng ibang babae sa kama ng luho. Gavino, kukunin ko pabalik ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Sa susunod mong lipad, wala ka nang babalik ang langit. Handa ka na bang bumagsak? Huwag kang mag-alala, Gavino. Basta magpadala ka lang ng pera para sa mga luho ko. Ako na ang bahala rito sa asawa mong tanga. Konting ubo ko lang takbo na agad ang martir na iyan para pagsilbihan ako. Akala niya talaga ay mamamatay na ako, hindi niya alam na ginagamit ko lang ang sakit-sakitan ko para manatili siyang nakakulong dito sa bahay habang nagpapakasasaka sa piling ni Nerissa dyan sa Maynila. Ang mga salitang iyon na puno ng pangungutya at halakhak ni Lola Remedios ay tila mga laso na direktang pumatak sa bukas na sugat ng puso ni Maristela. Nakatayo siya sa labas ng pintuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang planggana ng maligamgam na tubig at bimpo. Yun sana ang gagamitin niya para punasan ang katawan ng kaniyang biyenan, isang gawaing matapat niyang ginagawa sa loob ng 10 taon. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pag-inog ng mundo para kay Maristela. Ang amoy ng kabyos at gamot na nanunuot sa kaniyang ilong na dati ay simbolo ng kaniyang pagmamahal at sakripisyo, ay biglang naging amoy ng pagkabulok ng isang napakalaking panloloko. Ang kaniyang mga tuhod na dati ay matatag sa pag-aalaga sa may sakit, ay biglang nanghina, tila nawalan ng buto. Dahan-dahang lumapat ang kaniyang likod sa malamig na pader ng pasilyo, habang ang tubig sa planggana ay unti-unting umaapaw, tila mga luhang hindi pa niya kayang ilabas. 10 taon. 10 taon siyang nagpakaalipin. Ibinaling niya ang kaniyang tingin sa kaniyang sariling mga kamay, magaspang may mga kalyo, at wala nang kinang ng alahas, dahil isinangla niya ang lahat para lamang matustusan ang pag-aaral ni Gavino bilang piloto. Iniwan niya ang kaniyang pangarap na maging isang guro upang maging nurse katulong at tagapamahala ng isang tahanang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng pagdurog ng kaniyang pagkatao sa loob ng bahay na iyon, may isang bahagi ng kaniyang puso na tumangging maniwala ng buo. Kailangan niyang makita ang katotohanan. Kailangan niyang marinig mula mismo sa mga labi ni Gavino ang hatol sa kanilang pagsasama. Bit-bit ang isang maliit na sobreng kayumanggi na naglalaman ng kaniyang huling pera-perang itinabi niya sana para sa kanilang ika-10 anibersaryo, nagtungo si Maristela sa Ninoy Aquino International Airport. Ang ingay ng mga makina ng eroplano at ang katuwaan ng mga taong nagbabalik-bayan ay nagsilbing masakit na ingay sa kaniyang nagluluksang diwa. Sa bawat segundong pagtakbo ng orasan, tila may isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kaniyang dibdib. Nang bumukas ang pinto ng arrival area, nakita niya ang pamilyar na figura. Si Gavino, ang lalaking kaniyang sinamba, ang pilotong kaniyang binuo mula sa kaniyang sariling mga pira-pirasong pangarap. Ang kaniyang uniforme ay kasing puti ng mga ulap, ngunit ang kaniyang braso ay hindi nakabukas para kay Maristela. Nakapulupot ang braso ni Gavino sa baywang ng isang babaeng mas bata, mas makinis, at may suot na mamahaling damit na tila gawa sa sutla. Si Nerissa. At sa kabilang kamay ni Gavino, bit-bit niya ang isang batang lalaki na may suot na maliit na pilot's cap. "Papa, look, there's a big plane," ang masayang sigaw ng bata. "Yes, baby, soon you'll be flying with Papa, okay?" Ang malambing na sagot ni Gavino bago niya idinampi ang isang halik sa noo ni Nerissa, isang halik na puno ng pagmamahal na kailanman ay hindi naramdaman ni Maristela sa nakalipas na 5 taon. Tumayo si Maristela sa gitna ng tila nagkakagulong mundo, isang anino ng babaeng dati ay puno ng buhay. Ang sobreng kayumanggi sa kaniyang kamay ay nalukot habang ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang palad. Walang luhang pumatak, ngunit ang bawat paghinga niya ay tila paglunok ng mga bubog. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay hindi na pag-ibig, kundi ang mainit at malapot na daloy ng isang desisyong wala nang balikan. Huminga siya ng malalim, ang kaniyang paningin ay tumutok sa 3 taong nasa harap niya, ang asawang nagnakaw ng kaniyang kabataan, ang biyenang nagnakaw ng kaniyang dangal, at ang katotohanang pumatay sa kaniyang huling pag-asa. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, ang tunog ng kaniyang simpleng tsinelas ay tila isang babala sa gitna ng marangyang paligid. "Gavino Pan." Ang kaniyang tinig ay mahina, ngunit kasing talas ng isang labahan na humiwa sa masayang usapan ng pamilyang nasa kaniyang harap.
Lumingon si Gavino at sa isang saglit ang kanyang mukha, na dati ay puno ng katuwaan, ay napalitan ng isang ekspresyong tila nakakita ng isang multo. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki, at ang kaniyang paghinga ay tila tumigil habang nakatingin sa kaniyang asawa, na mukhang gusgusin sa tabi ng kaniyang marangyang kinakasama. Gaano nga ba kalalim ang sugat bago tuluyang mamatay ang pag-ibig, at gaano katirik ang pagbagsak ng isang pilotong akala ay nasa kanya na ang buong langit. Mabilis na nagbago ang anyo ni Gavino. Ang maamong mukha ng isang huwarang ama na kaniyang ipinapakita kanina ay agad napalitan ng panggigigil at matinding inis. Mabilis siyang humakbang palapit kay Maristela, hinawakan ng mahigpit ang braso nito, at marahas ngunit palihim na hinila ang kaniyang asawa patungo sa isang sulok ng paliparan na hindi gaanong nakikita ng mga tao. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Gavino ay nag-iwan ng kirot sa balat ni Maristela, ngunit mas masakit ang malamig at nandidiring tingin na ibinabato nito sa kanya. Ang pabango nitong mamahalin na binili mula sa perang pinaghirapan niya ay tila sumusugat sa kaniyang pangamoy. Anong ginagawa mo rito, Maristela Kuam? Pabulong ngunit madiin na bulyaw ni Gavino. Ang kaniyang mga ngipin ay nagngangalit habang lumingalinga sinisiguro na walang katrabaho ang nakakakita sa kanila. Sinusundan mo ba ako? Nababaliw ka na ba? Tingnan mo nga iyang ayos mo. Para kang namamalimos. Nakakahiya ka. Tiningnan ni Maristela ang kaniyang sarili. Suot niya ang isang kupas na blusang bulaklakin at lumang maong ang tanging maayos na damit na nahanap niya sa pagmamadali. Sa kanya ibinaling ang paningin kay Nerissa na nakatayo hindi kalayuan. Ang babae ay nakasuot ng makintab na uniforme, makinis ang balat at may hawak na mamahaling bag. Ang bata ay nakakapit sa binti nito, inosenteng nakatingin sa kanilang direksyon. Sino ang batang iyon, Gavino? Malamig at kalmadong tanong ni Maristela bagaman ang kaniyang dibdib ay tila sasabog na sa lakas ng kabog. Bakit Papa ang tawag niya sa'yo? Isang mapangutyang tawa ang pinakawalan ni Gavino. Umiling-iling siya na tila hindi makapaniwala sa kahangalan ng kaniyang asawa. Diyos ko, Maristela, ang lawak talaga ng imahinasyon mo, anak, iyan ng copilot ko. Sinamahan ko lang si Nerissa dahil na-delay ang asawa niya sa immigration. You are always making issues out of nothing, kaya ayaw kitang isinasama sa mga lakad ko eh. Palagi kang nag-iisip ng masama. Gusto sanang maniwala ni Maristela. Gusto sana niyang hayaang bulagin siya muli ng mga salitang iyon, tulad ng ginagawa niya sa nakalipas na mga taon tuwing may nakikita siyang bakas ng lipstick sa kwelyo ng asawa. Ngunit ang boses ni Lola Remedios sa kabilang linya kanina ay malinaw na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Bago pa man siya makasagot, naramdaman nila ang paglapit ng pamilyar na tunog ng matataas na takong. Si Nerissa. Nakataas ang kilay nito, tila sinusuri ang buong pagkatao ni Maristela mula ulo hanggang paa. Ang kaniyang perpektong manicure ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng paliparan. Babe, is there a problem here? Malambing na tanong ni Nerissa kay Gavino gamit ang boses na sanay mag-utos. Who is this woman? Bakit parang inaaway ka niya? Bumitaw si Gavino sa braso ni Maristela at mabilis na nag-iba ang tono ng kaniyang boses. Naging malumanay at apologetic nang humarap kay Nerissa. Wala ito, Nerissa, asawa ko, si Maristela. Sagot ni Gavino. Tumikim siya bago dugtungan ng mga salitang dumurog sa huling hibla ng pag-asa ng kaniyang asawa. Pasensya ka na, medyo wala sa sarili ito. Stress sa pag-aalaga sa mama ko. I told you she has psychological issues lately. Bigla-bigla na lang sumusulpot at nag-iimbento ng kwento. Isang maliit mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nerissa. Tumingin siya kay Maristela ng may halong awa at pandidiri. Oh, I see. You should bring her to a doctor, Gavino. Baka makasakit pa yan ng ibang tao. Parang pinipiga ang puso ni Maristela. Sa mismong harapan niya, tinawag siyang baliw ng lalaking ipinagpalit niya ang sariling mga pangarap. Ginagawa nitong katatawanan ng kaniyang pagod ang kaniyang puyat at ang kaniyang katapatan. Tinitigan niya ang mga kamay ni Gavino, ang mga kamay na hinahagod niya gabi-gabi. Noong nag-aaral pa ito, ang mga kamay na ginagapang niya sa hirap para lamang makahawak ng manibela ng eroplano. Huminga ng malalim si Maristela. Inayos niya ang kaniyang tayo at tiningnan si Gavino ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng luha. Walang bakas ng panghihina. Tanging ang matinding lamig ng isang natupok na damdamin. Ginawa ko ang lahat, Gavino. Mahinang simula ni Maristela, hindi iniinda ang presensya ni Nerissa. Tiniis ko ang amoy ng gamot, ang pang-aalipusta ng iyong ina, at ang panginginig ng mga tuhod ko,
maibigay ko lang ang langit sa iyo. Sumimangot si Gavino, nag-uumpisa na namang mainis. Heto na naman tayo sa sumbat mo. Nagpapakamatay ako sa trabaho para sa pamilya natin, tapos bibigyan mo ako ng ganitong iskandalo, umuwi ka na, Maristela. Baka hinahanap ka na ni Mama, dun ka nararapat. Dahan-dahang umatras si Maristela. Tiningnan niya ang hawak na sobrang kayumanggi na naglalaman sana ng sorpresang pambayad sa bakasyon nilang dalawa. Ngayon alam na niya kung saan ito mas nararapat gamitin. Hinding-hindi siya magmamakaawa sa isang taong ginawang putikan ang kaniyang pag-ibig. Tinalikuran niya ang dalawa, ngunit bago siya tuluyang humakbang palayo, lumingon siya pabalik kay Gavino. Ang kaniyang tinig ay kasing talim ng yelo, tumatagos sa kaluluwa ng asawang nagtaksil. Hindi mo lang ako niloko, Gavino. Ninakawan mo rin ako ng buhay. At sinisiguro ko sa iyo bawat patak ng luhang ninakaw ninyo sisingilin ko ng dugo at dangal. Ang biyahe pabalik sa Bulacan ay tila isang mahaba at madilim na pasilyo na walang hangganan. Nakaupo si Maristela sa loob ng isang luma at mainit na bus. Ang kaniyang paningin ay nakapako sa tanawing nagdaraan sa labas ng bintana, ngunit wala siyang nakikita kundi ang naghahalong imahe ng mapanuyang ngiti ni Nerissa at ang malamig na mga mata ni Gavino. Ang bawat pag-uga ng sasakyan ay tila nagpapabalik sa kanya sa realidad, isang realidad kung saan ang bahay na kaniyang inuwian sa loob ng isang dekada ay hindi isang tahanan, kundi isang hawla ng kasinungalingan. Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ang bahay na ito na pinundar gamit ang malaking bahagi ng kaniyang sahod noong siya ay nagtatrabaho pa ngayon ay nagmimistulang isang malaking monumento ng kaniyang pagkamartir. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bago pa man siya tuluyang makapasok, umalingaw-ngaw na ang pamilyar na boses ni Lola Remedios mula sa sala. Nakaupo ito sa kaniyang paboritong tumba-tumba, may hawak na pamaypay, at mariing nakatingin kay Maristela. Ang ginang na kanina lamang ay nagtatawanan sa telepono, ay muling nagsuot ng kaniyang maskara ng kahinaan, umuubo ng pilit habang hinahaplos ang kaniyang dibdib. Saan ka ba galing, babae ka? Bungad ni Lola Remedios. Ang boses ay nagtataglay ng talim na sanay nang sumugat sa pagkatao ni Maristela. 3:00 na ng hapon. Wala pa akong tanghalian. Akala mo ba porket kumikita ng malaki ang anak ko, pwede ka na maglakwatsa? Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil kay Gavino, marahil ay nabubulok ka pa sa probinsya ninyo. Hindi kumibo si Maristela. Tiningnan niya lamang ang matanda, tila sinusuri ang bawat kulubot sa mukha nito. Nakikita na niya ngayon kung paano nagtatago ang isang tusong kaluluwa sa likod ng anyong nagmamakaawa. Ang galit ay nagsimulang mamuo sa kaniyang dibdib, ngunit mas pinili niyang magtimpe. Kailangan niyang maging matalino. Nang hindi makatanggap ng sagot, mas lalong nainis ang matanda. Hinampas nito ang tungkod sa sahig. Ang tunog nito ay nagdulot ng alingawngaw sa tahimik na bahay. Kinakausap kita. Bingi ka ba, Ima? Sigaw ni Lola Remedios. Wala ka na ngang naiambag sa bahay na ito, nagmamatigas ka pa. Tumawag si Gavino sa akin kanina. Sinundan mo raw siya sa airport. Napakawalang hiya mo talaga. Sinisira mo ang trabaho ng asawa mo sa kasaselos mo sa mga katrabaho niya. Baliw ka na talaga. Habang pinakikinggan ang mga panunumbat na iyon, may isang kaisipang nabuo sa isip ni Maristela. Tumawag na si Gavino, ibig sabihin, nag-unahan na silang gumawa ng kwento upang mapagtakpan ang katotohanan. Ngayon ay pilit siyang ginagawang kontrabida sa sarili niyang kwento. Huminga ng malalim si Maristela. Lumapit siya ng ilang hakbang patungo kay Lola Remedios. Ang kaniyang mga mata ay walang anumang bakas ng emosyon. Ang lamig ng kaniyang tingin ay nagdulot ng saglit na pagtigil sa pag-uubo ng matanda. Kung ganoon pala ang iniisip ninyo sa akin, Ma. Mahinahon ngunit mading sabi ni Maristela. Baka dapat ay si Gavino na ang mag-alaga sa inyo. Total siya naman pala ang nagpapabuhay sa ating lahat. Bago pa man makasagot ang nabiglang biyenan, tinalikuran na niya ito at nagtuloy sa kaniyang silid. Ibinagsak niya ang kaniyang sarili sa kama, ang kama na saksi sa kaniyang mga gabing mag-isa. Nag-aalala kung ligtas ba ang asawa sa himpapawid, habang ito pala ay ligtas na nakayakap sa ibang babae. Habang nakatingala sa kisame, napansin niya ang isang nakabukas na drawer ng kanilang cabinet. Malamang ay nagmamadali si Gavino sa pag-aayos ng gamit bago umalis. Sa pinakailalim ng mga nakatuping damit, may nakitang isang maliit na susi.
na kailanman ay hindi niya napansin. Ang susi ay para sa isang maliit na safety box na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. Hinila niya ang kahon. Nang mabuksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang nakatuping dokumento na itinapon doon nang walang pakialam, tila basura na lamang para sa may-ari nito. Kinuha niya ang papel. Isa itong bank statement, ngunit hindi pamilyar ang pangalan ng bangko. Nang basahin niya ang nilalaman, tila huminto ang pagtibok ng kaniyang puso. Ang papel ay nagdedetalye ng isang joint account sa ilalim ng pangalan ni Gavino Alcantara at Nerissa de los Santos. Ngunit ang mas nagpakulo sa kaniyang dugo ay ang huling transaction. Ang pera na inilipat sa account na iyon ay eksaktong halaga ng pondo na matagal na nilang inipon sa kanilang mag-asawa, ang perang pinaghirapan niya mula sa kaniyang mga racket sa pagbebenta bago siya pinatigil ni Gavino na magtrabaho. Ninanakawan siya ng kaniyang asawa hindi lamang ng pagmamahal, kundi pati na rin ng kaniyang sariling pinaghirapan upang buhayin ang kaniyang kabit. Mahigpit na kinuyom ni Maristela ang papel, ang kaniyang mga knuckles ay pumuti sa sobrang diin. Ang sakit na naramdaman niya sa airport ay napalitan ngayon ng isang matinding determinasyon. Kung akala nila ay mananatili siyang bulag at pipi sa isang sulok, nagkakamali sila. Ang sinag ng umaga na tumatagos sa bintana ng silid ay hindi nagdala ng pag-asa kay Maristela, kundi isang masakit na paalala ng kaniyang kawalan. Buong gabi siyang hindi dinalaw ng antok, habang ang kaniyang mga mata ay namumula sa pagtitig sa dokumentong hawak niya. Ang bawat numero sa bank statement na iyon ay tila mga uod na kumakain sa kaniyang pagkatao. Ang perang inilaan niya para sa kanilang kinabukasan, ang perang itinabi niya mula sa kaniyang maliit na negosyo ng pagtitinda ng mga kakanin at online selling bago siya pinilit ni Gavino na maging full-time housewife, ay wala na. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa maliit na alkansya na nakatago sa itaas ng cabinet. Ito ang kaniyang emergency fund, ang mga barya at perang papel na kaniyang isinisiksik sa tuwing may sobra sa budget sa palengke. Ngunit nang hawakan niya ang lalagyan, naramdaman niya ang kakaibang kagaanan nito. Pagbukas niya, tanging hangin at alikabok na lamang ang bumulaga sa kanya. Ninakaw na rin ni Gavino pati ang kaniyang huling sentimo. Ang kaniyang puso ay tila isang tuyong dahon na madaling madurog. Paano nagawa ng isang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kaniyang buhay na sadyang ubusin ang kaniyang pinaghirapan para lamang ibigay sa isang babaeng hindi naman marunong magsakripisyo? Dala ang matinding determinasyon, nagtungo si Maristela sa bangko sa Kabayanan. Ang kaniyang mga hakbang ay mabigat, ngunit ang kaniyang mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Pagdating doon, hinarap niya ang isang bank officer upang itanong ang tungkol sa kanilang savings account. "Ma'am, ayon po sa record namin, na-withdraw po ang lahat ng pondo noong nakaraang buwan," paliwanag ng empleyado habang nakatingin sa computer screen. "May kasama rin pong loan application sa ilalim ng inyong pangalan at ng inyong asawa." Naramdaman ni Maristela ang paglamig ng kaniyang mga kamay. "Loan, pero wala akong pinipirmahang anumang utang sa bangkong ito." Ipinakita sa kanya ang mga dokumento. Doon nakita niya ang kaniyang pangalan at sa tabi nito ay ang isang pirma na kamukhang-kamukha ng kaniya. Ngunit alam ni Maristela ang katotohanan, hindi siya ang pumirma niyon. Naalala niya ang isang gabi noong nakaraang buwan nang pauwiin siya ni Gavino na pagod mula sa pagbabantay sa kanyang ina. Pinapirma siya nito sa mga papel na ang sabi ay insurance coverage para sa kanilang bahay. Dahil sa tiwala at pagod, hindi na niya binasa ang mga maliliit na letra. Peke ang pirma na ito. Mahinang sabi ni Maristela, bagaman alam niyang mahihirapan siyang patunayan yon sa mga sandaling ito. "Pasensya na po, ma'am, pero na-disburse na po ang pera sa account ni Mr. Alcantara." Sagot ng empleyado ng may halong simpatya. Lumabas si Maristela ng bangko na tila lumulutang sa hangin. Hindi lamang pera ang kinuha sa kanya, kundi ang kaniyang kredibilidad at ang kaniyang tahanan. Ginamit ni Gavino ang kanilang bahay, ang bahay na iniwan ng kaniyang yumaong ama para sa kanya bilang collateral para sa kaniyang mga utang. Habang naglalakad sa ilalim ng mainit na araw, biglang nag-vibrate ang kaniyang luma at basag na cellphone. Isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Sa una ay ayaw niya itong sagutin, ngunit tila may nag-uutos sa kaniyang diwa na pindutin ang berdeng button. "Hello, is nito si Mrs. Maristela Alcantara?" Tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal at seryoso. "Ako nga po." "Sino ito?" ang sagot ni Maristela, sinusubukang patatagin ang kaniyang boses. "Ako po si Attorney Rodriguez."
Ako ang legal counsel ni Miss Dolores Dizon, or mas kilala ninyong Tialoleng. I have been trying to reach you, Mrs. Alcantara. Your aunt is in a very critical condition, and she has some urgent matters to discuss regarding the Dizon estate, the lands that your late father left for you, which were supposed to be under your name years ago. Tila nabuhayan ng dugo si Maristela, Tialoleng, ang kapatid ng kaniyang ama na matagal na niyang hindi nakikita dahil pinagbawalan siya ni Gavino na makipag-ugnayan sa kaniyang mga kamag-anak sa dahilan na masamang impluensya raw ang mga ito. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit. Nais siyang ilayo ni Gavino sa katotohanan na meron siyang sariling yaman na hindi nito pwedeng pakialaman. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, nang higit pa nakarinig siya ng malakas na ingay ng makina ng sasakyan na huminto sa harap ng kanilang bahay. Ang puting SUV ni Gavino. Bumaba ang kanyang asawa kasunod si Lola Remedios na tila nagmamadaling pumasok sa loob. Mabilis na ibinaba ni Maristela ang telepono at tumakbo patungo sa kanyang silid upang itago ang bank statement. Ngunit huli na ang lahat. Pagpasok niya nakita niya si Gavino na hawak ang sobrang kayumanggi na itinago niya sa ilalim ng kama. Ang mukha ng kaniyang asawa ay puno ng galit, ang kaniyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. Anong ibig sabihin nito, Maristela? Sigaw ni Gavino habang iwinawagayway ang mga papel sa harap ng mukha ng kaniyang asawa. Nanghihimasok ka na sa mga accounts ko. Akala mo ba hindi ko malalaman na nagpunta ka sa bangko kanina? Accounts mo. Ang boses ni Maristela ay pumiyok sa tindi ng emosyon, ngunit agad din itong tumalim. Pera ko ang nandoon, Gavino, pinirmahan mo ang pangalan ko sa loan, ginamit mo ang bahay ko para sa kabit mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maristela. Isang sampal na naging sanhi ng pagbagsak niya sa sahig. Ang lasa ng dugo ay agad na kumalat sa kaniyang bibig, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip tumingala siya kay Gavino nang may ngiti na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Hindi ka lang pala magnanakaw, Gavino, bulong ni Maristela habang pinupunasan ang dugo sa kaniyang labi. Isa ka ring duwag. Lumapit si Gavino, hinawakan ang kaniyang buhok at pilit siyang itinayo. Makinig ka sa akin, Maristela. Wala kang gagawing anuman. Kung ayaw mong matulog sa kalsada ang nanay mo, mananatili kang tahimik. Dahil sa oras na subukan mong kumilos laban sa akin, sisiguraduhin kong wala kang matitirang kahit isang sentimo at kukunin ko ang lahat ng ari-arian na akala mo ay sayo. Malamig ang sahig na kinasasadlakan ni Maristela, ngunit mas malamig ang kaniyang kalooban habang pinagmamasdan ang paanan ni Gavino na dahan-dahang lumalayo sa kanya. Ang sakit sa kaniyang pisngi ay tila isang apoy na nagpapaalala sa kanya na ang lalaking kaniyang minahal ay isa na lamang estranghero. Hindi siya gumalaw, na natili siyang nakadapa, dinadamdam ang bawat tibok ng kaniyang puso na tila isang tambol ng digmaan. Pumasok si Lola Remedios sa silid, bitbit ang kaniyang nakakauring tingin. Hindi ito lumapit upang tulungan siyang bumangon, sa halip ay tumayo ito sa kaniyang harap at nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga ng pagkainis. Tingnan mo ang ginawa mo, Maristela. Ang tinig ng matanda ay puno ng paninisi. Masyado mong ginalit ang asawa mo. Kung marunong ka lang kasing manahimik at maging kontento sa ibinibigay niya, hindi aabot sa ganito. Isang piloto ang asawa mo, mataas ang narating niya habang ikaw ay nananatiling tagapagluto at tagalinis. Matuto kang lumugar kung ayaw mong tuluyang itapon ng anak ko. Hindi sumagot si Maristela. Dahan-dahan siyang bumangon, inayos ang kaniyang gulugulong buhok at hinarap ang kaniyang biyenan ng may bagong uri ng katatagan. Ang kaniyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang madilim at malalim na determinasyon. Tinalikuran niya ang matanda at kinuha ang kaniyang luma at kupas na bag. Saan ka pupunta? Tanong ni Lola Remedios na tila nabigla sa kaniyang katahimikan. Bibisita lang ako sa nanay ko, ma. Maikling sagot ni Maristela. Kailangan niya ng gamot. Isang kasinungalingan iyon, ngunit kailangan niyang makawala sa bahay na iyon kahit sandali lang. Lumabas siya ng pinto, hindi pinapansin ang mga panunumbat na patuloy na ibinabato sa kanya. Habang naglalakad sa kalsada, naramdaman niya ang panginginig ng kaniyang cellphone sa loob ng bulsa. Si Attorney Rodriguez. Pagkalipas ng isang oras, natagpuan ni Maristela ang sarili sa isang lumang bahay na bato sa labas ng bayan. Ang paligid ay puno ng mga luntiang puno at ang amoy ng tuyong dahon at sampagita ay nanunuot sa hangin. Doon sa loob ng isang silid na puno ng mga lumang libro at alaala, nakita niya ang kaniyang Tialoleng.
Ang kaniyang tiya ay nakaupo sa isang silya. Ang kaniyang katawan ay payat at mahina na, ngunit ang kaniyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng pagmamahal. Sa tabi nito ay isang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Rodriguez. Maristela anak, ang boses ni Tia Loleng ay mahina, ngunit tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Maristela. Lumapit ka. Nang makalapit si Maristela, hinawakan ng matanda ang kanyang mga kamay. Ang mga palad ni Tia Loleng ay tuyo at parang papel, ngunit ang init nito ay nagbigay ng lakas kay Maristela. Patawarin mo ako kung ngayon lang kita nahanap ta, simula ng matanda. Matagal akong hinarang ni Gavino. Sinabi niya sa akin na ayaw mo na kaming makita na masaya ka na sa buhay mo at ayaw mo nang maalala ang nakaraan. Ngunit alam kong hindi iyon totoo. Ibinigay ni Attorney Rodriguez ang isang makapal na folder kay Maristela. Mrs. Alcantara, ito ang mga titulo ng lupa na iniwan ng iyong ama. Halos 10 hektarya ito sa Bulacan at ayon sa batas, ikaw ang nag-iisang tagapagmana. Ngunit may kailangan kang malaman. Binuksan ni Maristela ang folder. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang dokumento na may kamakailang petsa. Isa itong special power of attorney. May nagtangkang magbenta ng 3 hektarya ng iyong lupa noong nakaraang linggo, patuloy ng abogado. Ginamit nila ang isang SPA na may pirma mo. Ngunit dahil kilala ko ang iyong ama at ang iyong pamilya, ipinahinto ko muna ang transaksyon para masuri ang katotohanan. Tumingin si Maristela sa pirma sa dokumento. Iyon na naman ang peking pirma na ginamit ni Gavino sa bangko. Ang kaniyang asawa ay hindi lamang nagnanakaw ng kaniyang kasalukuyan, kundi pati na rin ng kaniyang kinabukasan at ng huling alaala ng kaniyang ama. Bakit tiya, tanong ni Maristela, ang kaniyang tinig ay nanginginig sa puot. Bakit kailangang gawin ni Gavino ito? Dahil ang lupaing iyan, Maristela, ay nakatakdang madaanan ng isang malaking expressway project ng gobyerno. Sagot ni Tia Loleng habang pilit na bumabangon sa kaniyang upuan. Ang halaga niyan ay aabot sa 100 milyon. Yan ang dahilan kung bakit kanya ikinulong sa bahay na iyon. Ayaw niyang malaman mo ang tunay mong halaga. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Naramdaman ni Maristela ang bigat ng katotohanan. Ang 10 taon ng kaniyang pagpapakasakit ay hindi lamang pala dahil sa pag-ibig, kundi dahil siya ay isang gintong hawla na pinagkakakitaan ni Gavino. Inabot ni Tia Loleng ang isang maliit na locket na ginto mula sa kaniyang bulsa at inilagay ito sa palad ni Maristela. Ito ang huling ibinili ng tatay mo. Sabi niya, ibigay ko ito sa iyo kapag handa ka na. Maristela, hindi ka na ang batang babae na kailangang protektahan. Ikaw na ang may-ari ng iyong kapalaran. Nang buksan ni Maristela ang locket, nakita niya ang larawan ng kaniyang ama at ina na nakangiti. Sa likod nito may nakasulat na maliit na mensahe, lumipad ka ng mas mataas kaysa sa kanilang lahat. Tumayo si Maristela, ang kaniyang likod ay tuwid na tuwid. Tumingin siya kay Attorney Rodriguez nang may matatag na pa siya. Attorney Rodriguez, gusto kong ihanda ang lahat ng ebidensya. Sabi ni Maristela, ang bawat salita ay may bigat ng katarungan. Gusto kong malaman ang bawat sentimong ninakaw ni Gavino mula sa lupang ito. At gusto kong maghanda ng isang sorpresa para sa kanya, isang sorpresa na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nasa himpapawid. Ngunit bago pa man makasagot ang abogado, nakarinig sila ng isang malakas na busina sa labas ng gate. Isang itim na sasakyan ang huminto, at mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakauniporme ng piloto. Si Gavino. Ang kaniyang mukha ay maputla at puno ng kaba nang makita ang sasakyan ni Maristela na nakaparada sa labas. Paano nahanap ni Gavino ang lugar na ito at anong gagawin niya ngayon na ang kaniyang pinakamalaking lihim ay nasa kamay na ng kaniyang asawa? Maristela, bumaba ka rito ngayon din. Ang sigaw ni Gavino ay yumanig sa katahimikan ng bakuran ni Tia Loleng. Ang boses nito ay puno ng takot na pilit itinatago sa likod ng awtoridad. Mabilis ang kaniyang mga hakbang, ang mga sapatos na gawa sa balat ay gumagawa ng mabibigat na tunog sa tuyong lupa habang papalapit sa pintuan ng lumang bahay. Naramdaman ni Maristela ang panginginig ng kaniyang mga daliri, ngunit agad niya itong ikinuyom. Tiningnan niya si Attorney Rodriguez at ang kaniyang Tia Loleng. Isang tahimik na pagkakaunawaan ang dumaan sa kanilang mga mata. Hindi pa ito ang oras para ilabas ang lahat ng kaniyang alas. Kailangan niya ng higit pang ebidensya, kailangan niya ng sapat na oras para masiguro ni Attorney Rodriguez ang mga dokumento ng lupa bago malaman ni Gavino na nabuking na ang kaniyang mga plano.
Huwag kang mag-alala, tiya. Ako ang bahala. Bulong ni Maristela bago siya dahan-dahang lumabas upang harapin ang kaniyang asawa. Pagkakita sa kanya ni Gavino, agad itong lumapit at hinawakan siya ng mahigpit sa balikat. Ang kaniyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang senyales na nalaman na ni Maristela ang tungkol sa Expressway Project at sa mga peking dokumento. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalapit sa mga taong ito, hindi ba? Ang pabulong na bulyaw ni Gavino habang ang kaniyang mga mata ay pasulyap-sulyap kay Attorney Rodriguez na ngayon ay nakatayo na rin sa may pintuan. Nilalason lang nila ang isip mo para makuha ang kung anong meron tayo. Sa halip na sumagot ng pabalang yumuko si Maristela, pinilit niyang magpalabas ng ilang butil ng luha, mga luhang hindi galing sa sakit, kundi galing sa galit na kaniyang itinatago. Patawad, Gavino. Mahinang sabi ni Maristela, ang kaniyang boses ay sadyang pinataltal. Gusto ko lang namang malaman ang tungkol sa tatay ko. Sabi nila ay may mga gamit daw na iniwan si tatay na gusto nilang ibigay sa akin. Huwag ka nang magalit, uuwi na tayo. Sandaling natigilan si Gavino. Ang kaniyang mahigpit na pagkakahawak sa balikat ni Maristela ay dahan-dahang lumuwag. Ang kaniyang kaba ay napalitan ng isang mapang-uyam na kumpiyansa. Akala niya ay muli na naman niyang napaikot ang kaniyang asawa. Mabuti naman at naintindihan mo, sabi ni Gavino sabay sulyap ng may pagbabanta kay Attorney Rodriguez. Tara na, naghihintay si Mama sa bahay. Masama ang pakiramdam niya dahil sa pag-alis mo ng walang paalam. Sa buong biyahe pabalik sa Bulacan, nanatiling tahimik si Maristela. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana habang ang kaniyang isipan ay tila isang chessboard na nagpaplano ng susunod na galaw. Sa kaniyang tabi si Gavino ay mukhang kampante na kinuha pa nito ang kaniyang kamay at hinaplos ito isang haplos na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pandidiri na tila may malamig na uod na gumagapang sa kaniyang balat. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Lola Remedios na tila isang reyna na naghihintay ng pagsisilbi. Narito na pala ang ating martir, ang nakakauring bati ng matanda. Magluto ka na, Maristela, gutom na ang anak ko, at huwag mong kakalimutan ang aking mainit na tubig para sa aking gamot. Opo, Maku, sagot ni Maristela nang may matamis na ngiti. Isang ngiti na kasing tamis ng asukal ngunit may halong laso ng paghihiganti. Pumasok siya sa kusina at nagsimulang kumilos. Ngunit habang naghihiwa ng mga sangkap ang kaniyang mga mata, ay nakatutok sa kaniyang cellphone na nakatago sa ilalim ng apron. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Attorney Rodriguez, naka-freeze na ang transfer ng lupa. Pero mag-ingat ka, Maristela. May nakita kaming isa pang dokumento. May malaking insurance policy si Gavino sa ilalim ng pangalan mo pero siya ang beneficiary. Napatigil ang kamay ni Maristela. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa kaniyang likuran. Hindi lang pala pera ang gusto ni Gavino, tila pinaghahandaan na rin nito ang kaniyang tuluyang pagkawala. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Gavino, sa tabi niya dahan-dahang bumangon si Maristela. Nagtungo siya sa vanity mirror ni Lola Remedios sa kabilang silid habang ang matanda ay nasa banyo. May hinahanap siya. Isang kwintas na ginto na may pendant na krus, isang pamana ng kaniyang ina na hiningi sa kanya ni Lola Remedios noong nakaraang taon para raw isuot sa simbahan. Hinalughog niya ang jewelry box ng matanda, ngunit wala roon ang kwintas. Sa halip nakakita siya ng isang resibo ng sanglaan sa ilalim ng box. Ngunit hindi iyon ang kumuha ng kaniyang atensyon. Ang kumuha ng kaniyang hininga ay ang nakita niya sa social media account ni Nerissa na aksidente niyang nabuksan sa kaniyang pag-iimbestiga. Isang bagong post. Isang larawan ni Nerissa na nakasuot ng isang pamilyar na kwintas. Ang gintong kwintas ni Maristela. Ang caption ay nakasulat, "A gift from my pilot. A symbol of his eternal love. Finally, I have something that truly belongs to me." Naramdaman ni Maristela ang pag-init ng kaniyang mga mata, ngunit pinigilan niyang pumatak ang luha. Ang huling alaala ng kaniyang ina ay ibinigay ng kaniyang asawa sa kaniyang kabit sa tulong ng kaniyang mapagpanggap na biyenan. Dahan-dahan niyang isinara ang box at bumalik sa kaniyang silid. Humiga siya sa tabi ng natutulog na si Gavino, ang kaniyang mukha ay tila isang estatwa ng yelo. Habang naririnig niya ang bawat regular na paghinga ng asawa, isang pangako ang kaniyang binuo sa dilim.
Gavino, bulong niya sa kaniyang isipan habang nakatitig sa kisame. Akala mo ay nasa langit ka na, ngunit hindi mo alam unti-unti ko nang pinuputol ang iyong mga pakpak. At sa oras na bumagsak ka, sisiguraduhin kong wala kang ibang sasapalan, kundi ang matigas at malamig na lupa ng iyong sariling mga kasalanan. Siguraduhin mong walang kahit isang lukot ang unipormeng iyan, Maristela. Isang prestihiyosong pilot's night ang dadaluhan ng anak ko. Hindi siya pwedeng magmukhang gusgusin dahil lang sa kapabayaan ng asawang tulad mo na walang ibang ginawa kundi tumambay sa bahay. Ang boses ni Lola Remedios ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Maristela habang siya ay nakatayo sa harap ng plansahan. Ang init ng plansa ay humahaplos sa kaniyang mukha, ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa kaniyang dibdib. Sa bawat hagod niya sa puting tela ng uniforme ni Gavino, tila hinahagod din niya ang kaniyang sariling dangal na matagal nang nayurakan. Sa kabilang silid naririnig niya ang malakas na boses ni Gavino habang nakikipag-usap sa telepono. Walang bahid ng pag-iingat ang kaniyang asawa, tila kampante na ang asawang tanga ay mananatiling bingi sa katotohanan. Don't worry, Nerissa babe. I already told the organizers that I'm bringing my fiancé. Excited na silang makilala ang future wife ko. Wear that gold necklace, okay? It looks perfect on you. Bagay na bagay sa ganda mo, hindi gaya ng dati nitong may-ari na nagmukhang basura lang ang alahas. Napatigil ang kamay ni Maristela. Ang dulo ng plansa ay nanatili sa isang bahagi ng tela sapat na para mag-iwan ng bahagyang amoy ng napapangit na hibla bago niya ito mabilis na inangat. Ang kaniyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng plansa hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Ang future wife, ang alahas na nagbuhkang basura. Ang bawat salita ni Gavino ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kaniyang puso, hindi upang patayin siya, kundi upang pahirapan siya sa bawat segundong paghinga. Naramdaman niya ang pait ng laway sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang paningin ay lumabo dahil sa namumuong luha, ngunit agad niya itong pinahid gamit ang kaniyang braso. Hindi siya iiyak. Tapos na siya sa mga luhang walang saysay. Nang gabi ring iyon, matapos makaalis ni Gavino, nasuot ang uniformeng pinaghirapan niyang iplansa, naiwan si Maristela kasama si Lola Remedios. Ang matanda ay kampanteng nanonood ng telebisyon, may hawak na baso ng gatas na tila isang reynang pinagsisilbihan ng kaniyang alipin. Malalabas lang po ako sandali. May bibilhin lang na gamot para sa nanay. Paalam ni Maristela, ang kaniyang boses ay nananatiling mahinahon at sunod-sunuran. Bilisan mo at kailangan ko pang magpahilot ng binti pagbalik mo. Napakabagal mo talagang kumilos. Sagot ng matanda nang hindi man lang siya tinitingnan. Ngunit hindi sa bote ka nagtungo si Maristela. Sumakay siya ng taxi patungo sa isang marangyang hotel sa Makati kung saan idinaraos ang pilot's night. Sa loob ng sasakyan, binuksan niya ang isang maliit na paper bag. Naglalaman ito ng isang simpleng itim na gown na kaniyang hiniram mula sa kaniyang tiyaloleng, isang damit na simple, ngunit nagbibigay sa kanya ng aura ng isang babaeng may itinatagong bagsik. Pagdating sa hotel, ang bawat hakbang ni Maristela sa ibabaw ng makinis na marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselana ay nagsilbing musika sa kaniyang pagpasok. Nagtago siya sa likod ng isang malaking poste ng bulaklak. Ang kaniyang mga mata ay tila isang agila na naghahanap ng kaniyang biktima. Doon sa gitna ng bulwagan, nakita niya sila. Si Gavino ay mukhang napakakisig na kangiti habang may hawak na baso ng alak, at ang kaniyang kabilang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Nerissa. Ang babae ay nakasuot ng pulang gown na tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit ang kumuha ng lahat ng atensyon ni Maristela ay ang kwintas na ginto na kumikinang sa leeg ni Nerissa. Ang krus na pendant na iniwan ng kaniyang ina. Everyone I want you to meet. Nerissa, my fiancé, ang boses ni Gavino ay umalingaw-ngaw sa paligid puno ng pagmamalaki. She is the wind beneath my wings. Soon we will be making it official. Ang mga tao ay nagpalakpakan, may mga bumabati at humahanga sa perpektong magkapareha. Walang nakakaalam na sa isang madilim na sulok ng silid ang tunay na asawa ay nakamasid, dinaramdam ang bawat hapdi ng pagtataksil. Naramdaman ni Maristela ang panginginig ng kaniyang buong katawan. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi na huwag sumigaw at sugurin ang dalawa.
Ang bawat tawa ni Nerissa ay tila isang sampal sa kaniyang mukha. Ang bawat haplos ni Gavino sa balikat ng babae ay tila pagpako sa kaniyang sariling krus. Kinuha ni Maristela ang kaniyang cellphone at dahan-dahang itinapat sa direksyon ng dalawa. Kinuha niya ang bawat anggulo, ang paghalik ni Gavino sa kamay ni Nerissa, ang pagpapakita ng babae sa kwintas sa kaniyang mga kaibigan, at ang pagpapakilala ni Gavino sa kanya bilang mapapangasawa sa harap ng kaniyang mga boss sa airline. Ito na ang mga huling piraso ng ebidensya na kailangan niya. Hindi lamang ito kaso ng pakikiapid. Ito ay isang kaso ng panloloko sa kumpanya at pagsira sa moralidad ng kaniyang propesyon. Habang naglalakad palabas ng hotel, ang bawat hakbang ni Maristela ay naging mas matatag. Ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kaniyang pisngi, tila nagbibigay ng basbas sa kaniyang susunod na hakbang. Lipad lang Gavino, bulong ni Maristela, habang nakatingala sa mga bituin na tila mga saksi sa kaniyang pait. Lipad lang hanggat kaya mo, dahil ang hindi mo alam, ang bawat segundong ipinagyayabang mo ang iyong kaligayahan ay siya ring bawat segundong inuubos ko ang iyong oras sa itaas. At kapag oras na ng iyong pagbaba, sisiguraduhin kong walang sasalo sa iyo kundi ang malamig na realidad ng iyong pagbagsak. Ngunit bago pa man siya makapara ng sasakyan, isang kamay ang humawak sa kaniyang siko mula sa likuran. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kaniyang pangalan, isang boses na hindi niya inaasahang maririnig sa lugar na iyon. Maristela, anong ginagawa mo rito? Tuwa daw. Nang lumingon siya, bumungad sa kanya ang mukha ni Captain Mateo, ang pinaka-senior na piloto sa kumpanya ni Gavino at ang taong pinaka-nirerespeto sa industriya. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at pagkabahala. Paano ipapaliwanag ni Maristela ang kaniyang presensya nang hindi nasisira ang kaniyang plano, at kakampi ba sa kanya ang tadhana o lalo lamang siyang malulubog sa gulo? Maristela, asawa ka ni Gavino, hindi ba? Bakit ka narito sa labas at hindi sa loob kasama niya bilang kaniyang kabiyak? Ang tanong na iyon ni Captain Mateo ay tila isang mading sampal sa gitna ng malamig na gabi. Nakatayo si Maristela sa harap ng pinaka-nirerespetong piloto ng kumpanya, suot ang kaniyang hiram na gown at bitbit ang kaniyang nadurog na dangal. Sa loob ng ballroom, naririnig ang tawanan at ang masayang tugtugin ng orchestra, ngunit dito sa labas, ang tanging naririnig ni Maristela ay ang mabilis at marahas na tibok ng kaniyang sariling puso. Naramdaman niya ang panginginig ng kaniyang mga tuhod. Tiningnan niya ang kaniyang mga kamay na kanina lamang ay ginamit niya upang videohan ang pagtataksil ng asawa. Ang kaniyang mga daliri ay tila naninigas sa lamig. Paano niya sasabihin sa Ginoong ito na ang kaniyang asawa ay nasa loob ipinagmamalaki ang ibang babae bilang fiancé? Captain Mateo, ang simula ni Maristela ang kaniyang boses, ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Minsan po ang langit na akala natin ay malinis, ay may itinatagong unos na hindi kayang makita ng radar. Huwag niyo na lang po akong intindihin. Masaya po ang gabi, huwag nating hayaang mabura ang ngiti ng mga tao sa loob. Tinitigan siya ng matanda nang may malalim na pagsusuri. Maristela, kilala ko ang tatay mo. Siya ang nagturo sa akin na ang isang tunay na piloto ay hindi lang dapat marunong lumipad. Dapat marunong din siyang tumingin sa lupa para malaman kung saan siya nararapat lumapag. Kung ang lupa mo ay hindi naligtas, huwag kang matakot na humanap ng bagong paliparan. Hindi na sumagot si Maristela. Isang tipid na ngiti lamang ang kanyang ibinigay bago siya mabilis na tumalikod at sumakay sa isang naghihintay na taxi. Sa loob ng sasakyan, dahan-dahan siyang sumandal at ipinikit ang kaniyang mga mata. Ang bawat salita ni Captain Mateo ay tila isang basbas na nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya. Pagdating niya sa kanilang bahay sa Bulacan, madilim na ang paligid. Ngunit pagpasok niya sa pintuan, agad na bumungad sa kanya ang galit na mukha ni Lola Remedios. Nakaupo ang matanda sa sopa, nakataas ang paa sa mesa, at ang kaniyang mukha ay namumula sa matinding pagkainis. Saan ka nanggaling, babae ka, 12:00 na ng gabi? Akala mo ba ay hotel ang bahay na ito, na pwede mong pasukan at labasan kung kailan mo gusto? Sigaw ng matanda sabay balibag ng isang unan sa sahig. Gutom na ako. Ang gamot ko ay hindi ko pa naiinom dahil wala kang inihandang tubig. Napakawalang kwenta mo talagang, manugang. Dahan-dahang ibinaba ni Maristela ang kaniyang bag sa mesa.
Tumingin siya sa kaniyang biyenan, ang babaeng pinagsilbihan niya, nang higit pa sa kaniyang sariling ina, ang babaeng naging mitya ng kaniyang pagpapakasakit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi siya humingi ng tawad. Hindi siya nagmamadaling kumuha ng tubig. Tumayo kayo dyan, ma. Kumuha kayo ng sarili ninyong tubig, mananmatantapa. Ang malamig na utos ni Maristela. Tila nabingi si Lola Remedios sa kaniyang narinig. Nanlaki ang kaniyang mga mata at ang kaniyang bibig ay napaawang sa gulat. Anong sabi mo, inutusan mo ako? Nakakalimutan mo na ba na ang anak ko ang nagpapakain sa iyo? Ang anak ko ang naglagay ng bubong sa ulo mo? Ang anak ninyo ay nagnanakaw sa akin, ma. Sagot ni Maristela habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Ang anak ninyo ay kasama ang kaniyang kabit ngayon sa isang hotel, ipinagmamalaki ang fiancé niya habang suot ng babaeng iyon ang kwintas ni nanay. At kayo na alam ang lahat ay nagpanggap na may sakit para lang maging alipin niyo ako. Alam ko na ang lahat, Lola Remedios. Alam ko na ang pagpapanggap ninyo. Natahimik ang matanda. Ang kaniyang panginginig ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na nabisto na ang kaniyang laro. Sinubukan niyang mag-ubo-ubo nang pilit hawak ang kaniyang dibdib, ngunit tiningnan lamang siya ni Maristela nang may pandidiri. Huwag niyo nang sayangin ang laway niyo sa pag-ubo, ma. Hindi natatalab sa akin iyan, patuloy ni Maristela. Magmula ngayong gabi wala na kayong makukuhang pagsisilbi mula sa akin. Kung gusto ninyong kumain, magluto kayo. Kung gusto ninyo ng masahe, bayaran niyo ang sarili niyong anak. At sa oras na marinig ko pa ang boses niyo na sumisigaw sa akin, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay makikita niyo ang inyong sarili sa kalsada. Hindi mo magagawa iyon, bahay ito ng anak ko, iyang nanginginig na sigaw ni Lola Remedios. Mali kayo, ma. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maristela. Ang bahay na ito ay nakatayo sa lupang iniwan ng tatay ko, at ang dokumento ng utang na pinirmahan ni Gavino gamit ang peke kong pirma. Iyon ang magiging mitya ng inyong pagbagsak. Tulog na kayo, ma. Sulit-sulitin niyo ang huling gabi niyo sa malambot na kama dahil malapit na ang araw na ang tanging mararamdaman niyo ay ang tigas ng semento ng inyong mga kasalanan. Tinalikuran ni Maristela ang matanda at nagtuloy sa kaniyang silid. Ikinandado niya ang pinto at naupo sa tabi ng bintana. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa kaniyang isipan ang bawat piraso ng kaniyang plano ay dahan-dahan nang nabubuo. Hanggang kailan mo titiisin ang sugat na ikaw mismo ang nagpapalalim? Ang pagpasok ni Gavino sa bahay kinabukasan ay tila pagdating ng isang madilim na bagyo. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok sa sala, ang kaniyang malalakas at mabibigat na hakbang ay naging sanhi ng pagyanig ng mga lumang palamuti sa dingding. Ang kaniyang uniforme ay bahagyang gusot na at ang kaniyang mukha ay tila apoy sa tindi ng galit matapos makarinig ng sunod-sunod na sumbong mula kay Lola Remedios sa telepono. Maristela, nasaan ka? Ang bulyaw ni Gavino, ang kaniyang boses ay umaling-awngaw hanggang sa kusina. Natagpuan niya ang kaniyang asawa na tahimik, na nagtitimpla ng tsa, tila hindi naririnig ang kaniyang pagdating. Ang kalmado at malamig na disposisyon ni Maristela ay lalong nagpakulo sa dugo ng piloto. Mabilis na lumapit si Gavino at marahas na hinablot ang tasa mula sa kamay ni Maristela, dahilan upang tumapon ang mainit na likido sa sahig at gumawa ng isang malungkot na marka sa puting tiles. Anong pumasok sa utak mo at ginaganito mo ang mama? Sinabihan mo siyang magluto ng sarili niyang pagkain. Pinagbantaan mo siyang palayasin. Ang panggigigil na tanong ni Gavino, ang kaniyang mga mata ay tila luluwa na sa galit. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpapakain sa iyo? Nakalimutan mo na ba na wala kang silbi kung wala ako? Dahan-dahang kinuha ni Maristela ang isang basahan at yumuko upang punasan ang natapong tsaa. Hindi siya sumasagot isang kilos, na lalong nagpabaliw kay Gavino. Hinawakan ni Gavino ang kaniyang panga at pilit na iniharap ang mukha ni Maristela sa kanya. Huwag mo akong dinadaan sa pananahimik mo, Maristela. Akala mo ba ay hindi ko alam na nagpunta ka sa Makati kagabi? Nakita kita sa video ng hotel security. Anong balak mo? Gusto mo ba akong ipahiya sa kumpanya? Ipapahiya, sa wakas ay nagsalita si Maristela, ang kaniyang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Bakit, Gavino, may mas nakakahiya pa ba sa isang pilotong ninanakawan ng sariling asawa
para lang may panggastos sa kabit. May mas nakakahiya pa ba sa isang anak na ginagamit ang sakit-sakitan ng ina para lang gawing alipin ang asawa niya? Isang madiing panggigigil ang gumuhit sa mukha ni Gavino. Itinulak niya si Maristela sa pader, ang tunog ng pagtama ng likod nito sa semento ay tila isang malutong na kalampag na nagdulot ng panandaliang hininga ng sakit. Makinig ka sa akin, Maristela. Bulong ni Gavino, ang kaniyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng asawa. Kailangan ko ang mga titulo ng lupa sa Bulacan. Alam kong nahanap mo na si Attorney Rodriguez. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento at baka sakaling mapatawad pa kita at manatili ka rito. Pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay dadalhin ko ang nanay mo sa pinakamura at pinakamaduming pasilidad para sa mga matatanda. Hindi mo siya makikita at hindi mo siya maililigtas. Ang pagbabanta sa kaniyang ina ang naging mitya ng huling pasensya ni Maristela. Naramdaman niya ang panginginig ng kaniyang buong katawan, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding puot na tila isang bulkang sasabog na. Huwag na huwag mong madadamay ang nanay ko, Gavino. Ang boses ni Maristela ay tila isang galing sa kailaliman ng lupa. Dahil sa oras na galawin mo siya, hindi lang ang pakpak mo ang puputulin ko. Sisiguraduhin kong maging ang hininga mo ay kukunin ko. Natawa si Gavino, isang tawang puno ng pangungutya. At paano mo gagawin yon? Isang mahirap na asawa na walang career, walang pera. Akala mo ba ay papaniwalaan ka ni Captain Mateo? Akala mo ba ay may pakialam sila sa iyo? Binitawan ni Gavino si Maristela at inayos ang kaniyang uniforme ng mayabang. Aalis ako ngayon. Pagbalik ko mamayang gabi, gusto kong makita ang mga titulo sa ibabaw ng mesang ito. Kung wala ang mga iyon, maghanda ka na sa pagkawala ng nanay mo. Nang makaalis si Gavino, lumabas si Lola Remedios mula sa kaniyang silid, may bitbit na mapang-asar na ngiti. Sabi ko naman sa iyo, Maristela, huwag mong susubukan ang anak ko. Ngayon magluto ka na dahil gutom na ako. At gusto ko ng masarap na ulam, hindi ang basurang inihahain mo dati. Tiningnan ni Maristela ang kaniyang biyenan. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pintuan ng kanilang bahay. Mula sa kaniyang bulsa, inilabas niya ang isang puting papel na may selyo ng korte at ng kaniyang bagong abogado. Hindi siya sumagot kay Lola Remedios. Sa halip, kinuha niya ang isang scotch tape at mariing idinikit ang papel sa mismong pinto ng bahay sa harap mismo ng mga mata ng nagtatakang matanda. Ano iyan? Tanong ni Lola Remedios. Ang kaniyang boses ay nagsimulang manginig nang makita ang malalaking letra sa papel. Yan ma ay ang inyong notice of eviction, ang malamig na sagot ni Maristela. Dahil ang bahay na ito at ang lupang kinatatayuan nito ay hindi kailanman naging kay Gavino. Ipinasa na ni Tia Loleng ang buong pagmamay-ari sa akin ngayong umaga. At base sa batas, wala kayong karapatang manatili rito. Nanlaki ang mga mata ni Lola Remedios, ang kanyang pamaypay ay nalaglag sa sahig habang pilit na humahawak sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang ubo na lumabas. At isa pa, dagdag ni Maristela habang papalabas ng gate. Ang security camera na itinago ko sa sala kagabi, nakuha niyon ang lahat ng pagbabanta ni Gavino at ang inyong pag-amin na hindi kayo tunay na may sakit. Ipinapadala ko na iyon ngayon kay Captain Mateo at sa legal department ng airline. Lumakad si Maristela palayo ng hindi lumilingon. Ang tunog ng pagtangis at pagmumura ni Lola Remedios sa loob ng bahay ay tila isang matamis na kanta sa kaniyang pandinig. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa kaniyang paglalakad, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa akin ang nanay mo. Kung gusto mo siyang makitang buhay, dalhin mo ang mga titulo sa lumang warehouse sa Pier 15 ngayong gabi. Mag-isa ka lang. Napatigil si Maristela sa gitna ng kalsada. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Paano nakuha ni Gavino ang kaniyang ina ng ganoon kabilis? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong pilotong malapit ng bumagsak? Gaano ba kahalaga ang isang buhay kumpara sa isang piraso ng papel, Maristela? Isang pirma mo lang at maibabalik ko sa iyo ang nanay mo na tila walang nangyari. Huwag mo nang hintayin na mawalan ng hangin ang matandang ito bago ka magdesisyon. Ang boses ni Gavino sa kabilang linya ay tila isang kaskas ng kalawang sa pandinig ni Maristela. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kaniyang cellphone
hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kasukasuan. Ang ingay ng mga sasakyang nagdaraan at ang usok ng lungsod ay tila isang malabong panaginip. Ang tanging realidad na kaniyang nararamdaman ay ang matinding takot para sa kaniyang ina at ang nagbabagang puot para sa lalaking kaniyang pinagkatiwalaan. Hindi na nag-isip pa si Maristela. Ang kaniyang mga binti na dati ay nanginginig sa pagod ay tila nagkaroon ng sariling lakas. Ngunit sa likod ng kaniyang takot, nanatiling gising ang kaniyang isipan. Alam niyang sa oras na ibigay niya ang mga titulo ng walang plano, hindi lang ang lupa ang mawawala kundi pati na rin ang kanilang mga buhay. Pagdating niya sa Pier 15, sinalubong siya ng amoy ng alat ng dagat at ang amoy ng kinakalawang na bakal. Ang lugar ay balot ng kadiliman, tanging ang malayo at malamlam na ilaw mula sa mga poste ang nagbibigay ng anino sa mga naglalakihang container van. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa semento ay tila isang babala ng isang darating na trahedya. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng isang lumang warehouse. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang mahinang alingawngaw sa malawak at bakanteng espasyo. Doon sa gitna ng silid nakita niya si Gavino. Wala na ang maayos at kagalang-galang na pilotong nakilala ng lahat. Ang kaniyang uniforme ay lukot-lukot, ang kaniyang buhok ay magulo, at ang kaniyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasusukol. Sa tabi niya, nakaupo sa isang lumang silya si nanay. Ang mga kamay ay nakatali, at ang bibig ay may busal. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha, at takot nang makita ang anak. At hindi kalayuan nakatayo si Nerissa, nakataas ang kilay, at tila naiinip habang pinagmamasdan ang kaniyang kuko. Nasaan ang mga titulo? Ang mading tanong ni Gavino habang inilalabas ang isang maliit na folder mula sa kaniyang bag. Ibigay mo sa akin ang pirma mo sa deed of sale na ito at pakakawalan ko ang nanay mo. Pakakawalan, ang boses ni Maristela ay pumiyok, ngunit agad itong tumigas. Tulad ng pagpapalaya mo sa akin sa 10 taon nating pagsasama, Gavino, tignan mo ang sarili mo. Isang piloto, isang kapitan. Pero heto ka ngayon nagtatago sa dilim at nangingidnap ng matanda. Ganito ba kababa ang halaga ng mga pakpak mo? Shut up, Maristela Kun. Sigaw ni Nerissa, ang kaniyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa katahimikan. Just sign the papers. We need the money. Hindi mo ba alam na dahil sa iyo sinuspinde si Gavino? Captain Mateo is doing an investigation dahil sa mga videos na ipinadala mo. You ruined everything. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maristela. Hindi ako ang sumira, Nerissa. Kayo ang sumira sa sarili ninyo. Ang kasakiman ninyo ang nagtulak sa inyo sa bangin na ito. Dahan-dahang inilabas ni Maristela ang folder mula sa kaniyang bag. Lumapit siya ng ilang hakbang sapat na para makita ang mukha ng kaniyang ina. Ito ang mga titulo, sabi ni Maristela. Pakawalan mo muna si nanay. Ibigay mo muna ang folder at ganti ni Gavino ang kaniyang kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang mga papel. Ngunit bago pa man magpang-abot ang kanilang mga kamay, ang katahimikan ng warehouse ay binasag ng isang malakas na liwanag mula sa labas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang malakas na yapak ng mga sapatos ay tila isang dumadagundong na hukbo na papalapit sa kanila. Pulis, huwag kayong gagalaw, ang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Nanlaki ang mga mata ni Gavino. Tumingin siya kay Maristela ng may matinding galit. Anong ginawa mo, traitor ka? Hindi ako traitor, Gavino. Ang malamig na sagot ni Maristela habang dahan-dahang umaatras patungo sa kaniyang ina. Tinawagan ko si Captain Mateo bago ako pumunta rito. Siya ang tumawag sa mga pulis. At ang folder na hawak mo, hindi iyan ang mga titulo. Yan ang mga ebidensya ng lahat ng falsification of documents na ginawa mo sa bangko. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Gavino na tumakas, ngunit agad siyang napalibutan ng mga awtoridad. Si Nerissa ay nagsisigaw, pilit na itinatatwa ang kaniyang kinalaman, habang pilit na itinatago ang kwintas na ginto sa loob ng kaniyang damit. Nang makalapit si Maristela sa kaniyang ina, mabilis niyang kinalagan ang mga tali nito. Niyakap niya ang matanda. Nang mahigpit ang kaniyang mga luha, na matagal niyang pinigilan ay sa wakas, ay pumatak na rin. Ang bawat hagulgol niya ay tila paglalabas ng lahat ng sakit, pagod at pait ng nakalipas na 10 taon. Tiningnan ni Maristela si Gavino habang pilit itong isinasakay sa loob ng mobile ng pulis. Ang piloto ay nakayuko, ang kaniyang dangal ay tuluyan ng nalaglag sa putikan. Sa kaniyang tabi si Captain Mateo
ay nakatayo ang kaniyang mukha ay puno ng lungkot at pagkadismaya. Maristela, tawag ni Captain Mateo. Tapos na ang unos, ligtas na kayo. Tumango si Maristela habang inaalalayan ang kaniyang ina na makatayo. Ang kaniyang puso ay mabigat pa rin, ngunit may isang uri ng gaan na nagsisimulang bumalot sa kaniyang diwa. Ngunit habang papalabas sila ng warehouse, napansin ni Maristela na nawawala ang kaniyang bag sa gitna ng kaguluhan. At sa loob niyon nandoon ang huling orihinal na dokumento na magpapatunay na ang lahat ng ari-arian ni Gavino ay dapat nang mailipat sa kanya bilang bahagi ng settlement. Sino ang kumuha ng bag at meron pa bang isang anino mula sa nakaraan na gustong humadlang sa huling hakbang ni Maristela patungo sa kaniyang kalayaan? Wala na ang bag ko, Captain Mateo. Ang lahat ng patunay na kailangan ko para tuluyang mabawi ang buhay ko, nandoon lahat iyon. Ang boses ni Maristela ay tila isang marupok na bulong sa gitna ng malamig at maingay na presinto. Nakaupo siya sa isang matigas na silya habang ang kaniyang nanay ay mahimbing nang natutulog sa kaniyang tabi-balot ng isang makapal na jacket. Ang amoy ng lumang papel-kape at usok ng sigarilyo sa loob ng istasyon ng pulisya ay tila sumasakal sa kaniyang hininga. Sa kabilang silid naririnig niya ang malalakas na bulyaw ni Gavino at ang walang tigil na pag-iyak ni Nerissa. Ngunit ang kaniyang isipan ay nakatuon lamang sa nawawalang dokumento. Tumingin si Captain Mateo sa kanya nang may malalim na pag-unawa. Huwag kang mag-alala, Maristela. Nag-utos na ako sa mga tauhan ko na suriin ang bawat sulok ng warehouse. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, may nakita ang aking driver na isang matandang babae na mabilis na sumakay sa isang tricycle palayo sa lugar. Napatayo si Maristela. Ang kaniyang puso ay tila na kuryente sa tindi ng kaba. Isang matandang babae, si Lola Remedios. Hindi ako sigurado pero ang hitsura niya ay hindi katulad ng isang taong may sakit sa puso, dagdag ng kapitan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Maristela. Matapos masigurong ligtas ang kaniyang ina sa pangangalaga ng mga pulis, mabilis siyang bumalik sa kanilang bahay sa Bulacan. Ang kalsada ay madilim, at ang tanging naririnig ay ang tahol ng mga aso sa malayo. Pagdating niya sa gate, nakita niyang bukas ito ng bahagya. Ang pintuan ng bahay na dati ay laging nakakandado ay nakabukas na rin, tila isang paanyaya sa isang panganib. Pagpasok niya sa sala, bumungad sa kanya ang isang eksenang tila dinaanan ng bagyo. Ang mga cabinet ay nakabukas, ang mga damit ay nakakalat sa sahig, at ang mga palamuti ay nagkabasag-basag. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang makita si Lola Remedios na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang bag ni Maristela, habang ang kaniyang mukha ay basang-basa ng luha, mga luhang hindi galing sa pagsisisi, kundi sa galit. Magnanakaw ka, Maristela. Ang sigaw ni Lola Remedios, ang kaniyang boses ay malakas, at buo, wala ng bakas ng anumang karamdaman. Inagaw mo ang lahat sa amin. Ang lupa, ang bahay, pati ang dangal ng anak ko. Akala mo ba ay papayag akong mabulok si Gavino sa kulungan habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman? Maibigay niyo sa akin ang bag na yan. Ang malamig na utos ni Maristela habang dahan-dahang lumalapit. Tapos na ang laro ninyo. Nakita ng mga pulis ang ginawa ni Gavino. Wala na kayong takas. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Takas, hindi mo ba alam na ang mga dokumentong ito ang tanging paraan para mabawi mo ang lahat? Kung wala ito, mananatiling nakapangalan kay Gavino ang lahat ng utang at ang bahay na ito ay kukunin ng bangko. At hinding-hindi mo mapapatunayan ang falsification of documents kung wala ang mga original na kopya na narito sa loob. Mabilis na kinuha ni Lola Remedios ang isang lighter mula sa kaniyang bulsa. Inilapit niya ang apoy sa dulo ng mga papel na nakasilip sa bag. Ang dilaw na apoy ay sumayaw sa harap ng mga mata ni Maristela, tila isang demonyong nagbabantay sa kaniyang huling pag-asa. Yurong mo ang lahat ng demanda laban kay Gavino, ang banta ng matanda. Sabihin mo sa mga pulis na nagkamali ka lang. Sabihin mo na ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Kung hindi, sisiguraduhin kong magiging abo ang lahat ng kinabukasan mo sa harap mo mismo. Naramdaman ni Maristela ang init ng dugo na umaakyat sa kaniyang mukha. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pandidiri sa babaeng itinuring niyang ina sa loob ng 10 taon. 10 taon matipad ka, bulong ni Maristela, ang kaniyang boses
ay pumapatak sa katahimikan ng silid. 10 taon akong nagtiis sa bawat mura nyo, sa bawat utos nyo, at sa bawat kasinungalingan nyo. Pinunasan ko ang dumi nyo habang tumatawa kayo sa likod ko. At ngayon gagamitin nyo pa ang huling alaala ng tatay ko para iligtas ang anak ninyong walang kwenta. Wala akong pakialam sa tatay mo. Sigaw ni Lola Remedios. Ang mahalaga ay ang anak ko. Gawin mo ang gusto ko, Maristela. Dahan-dahang humakbang si Maristela hindi patungo sa bag, kundi patungo sa telepono sa dingding. Kinuha niya ang receiver at nagsimulang pumindot ng numero. Anong ginagawa mo? Ang nanginginig na tanong ng matanda. Tinatawagan ko ang Bangko Mountain. Sagot ni Maristela, ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa biyenan. At ang insurance company? Sasabihin ko sa kanila na sunugin nyo na ang mga dokumento. Sige, gawin nyo. Sunugin nyo ang ebidensya na magpapatunay na si Gavino ang kumuha ng loan. Dahil kapag nawala ang mga papel na iyan, ang lahat ng utang ay mapupunta sa pangalan ni Gavino Alcantara bilang kaisa-isang signatory. Hindi na ito mapapawalang bisa. Habang buhay siyang magbabayad ng utang sa loob ng kulungan at kayo ang magiging sanhi ng kaniyang tuluyang paghihirap. Natigilan si Lola Remedios. Ang lighter sa kaniyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa takot nang mapagtanto ang kaniyang pagkakamali. Ang kaniyang tanga na manugang ay mas matalino na kaysa sa kaniya. Ibigay niyo ang bagmatch ulit ni Maristela, ang kaniyang tinig ay kasing talas ng isang espada. Bago ko pa maisipan na idagdag ang pangalan ninyo sa kasong kidnapping at obstruction of justice. Sa gitna ng kaniyang pag-aalinlangan, isang malakas na tunog ng sirena ang muling narinig sa labas ng bahay. Ang mga ilaw ng pulis ay kumislap sa bintana, tila mga saksi sa huling pagkatalo ng kasamaan. Ngunit bago pa man makakilos si Maristela upang kunin ang bag, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang biglang pumasok mula sa likurang pinto at marahas na hinablot ang bag mula kay Lola Remedios, dahilan upang matumba ang matanda sa sahig. Salamat sa mga papeles, Maristela. Malaking tulong ito para sa mga taong pinagkakautangan ng asawa mo, ang sabi ng lalaki bago mabilis na tumalon palabas ng bintana. Sino ang lalaking ito at paano nadamay ang mga nagpapautang kay Gavino sa gitna ng kanilang pamilyang nagkakagulo? Hindi mo pwedeng takasan ang utang ng taong sumira sa buhay mo, Maristela. Ang bawat piraso ng papel na nandoon ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso na kinuha ni Gavino sa amin para sa kondo ng kanyang kabit. Ang mga salitang iyon mula kay Attorney Rodriguez ay umalingaw-ngaw sa isip ni Maristela habang mabilis silang bumabiyahe patungo sa Maynila. Kasama nila si Captain Mateo, na tahimik na nagmamaneho, ang kaniyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa daan. Ang gabi ay dahan-dahan nang napapalitan ng liwanag ng bukang liwayway, ngunit ang puso ni Maristela ay nananatiling balot ng kadiliman. Ang lalaking kumuha ng kaniyang bag ay si Kuya Ben, ang pinuno ng isang grupo ng mga nagpapautang sa labas ng batas na matagal nang hinahabol si Gavino. Maristela, ang tawag ni Captain Mateo habang sumusulyap sa rearview mirror. May connection ako kay Ben. Madalas siyang magpahiram sa mga piloto na nalululong sa sugal. Ngunit hindi siya madaling kausap. Isang maling galaw, maaari mong mapahamak ang sarili mo. Hindi ako natatakot, Captain. Ang malamig na sagot ni Maristela habang nakatingin sa kaniyang magaspang na kamay. Matagal na akong patay sa loob ng 10 taon. Ang buhay na meron ako ngayon ay hiram na lamang para sa hustisya. Pagkalipas ng 2 oras, nakarating sila sa isang lumang opisina sa isang tago at madilim na gusali sa Quiapo. Ang amoy ng lumang kahoy at sigarilyo ay nanunuot sa bawat sulok ng silid. Doon sa likod ng isang malaking mesa, nakaupo si Kuya Ben, isang lalaking may matatalas na mata at seryosong mukha habang nilalaro ang kanyang gintong singsing. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong ang bag ni Maristela. Maristela Dizon, ang pambungad ni Kuya Ben, ang kaniyang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Alam mo ba na ang asawa mo ay sumira sa tiwala ko? Ginamit niya ang peking pirma mo para kumuha ng malaking halaga. Ngayong wala na siyang lisensya at nakakulong, paano ko mababawi ang pera ko, kundi sa pamamagitan ng lupang ito? Tumingin si Maristela ng diretso sa mga mata ng nagpapautang. Walang bakas ng takot sa kaniyang mukha, isang bagay na tila ikinagulat at ikinaaliw ni Kuya Ben.
Kuya Ben, ang panimula ni Maristela, ang kaniyang boses ay kalmado at matatag. Kung susunugin mo o itatago ang mga papel na iyan, wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa akin. Ang peking pirma na iyon ay sapat na para ideklara ng korte na walang bisa ang utang na iyan laban sa aking ari-arian. Ang lupang iyan ay mananatiling sa akin at ikaw ay mananatiling may hawak na basura. Tumayo si Kuya Ben, ang kaniyang mga mata ay nanliit. Binabantaan mo ba ako sa sarili kong opisina, asawa ng piloto? Hindi, Kuya Ben. Nag-aalok ako sa iyo ng kasunduan. Mabilis na sagot ni Maristela. Ibigay mo sa akin ang mga orihinal na dokumento. Gamit ang mga iyon, mapapabilis ko ang pag-annul ng kasal ko kay Gavino at ang pagsasampa ng kasong falsification of documents. At sa oras na maging pinal ang desisyon, isusuko ko sa iyo ang lahat ng kaniyang personal na ari-arian na nakapangalan sa kaniya, ang puting SUV, ang kaniyang share sa isang flight school sa Clark, at ang kondo na binili niya para kay Nerissa. Ang lahat ng iyon ay nagkakahalaga ng 12 milyong piso, mas higit pa sa utang niya sa iyo. Natahimik ang buong opisina. Si Attorney Rodriguez ay dahan-dahang napangiti habang si Captain Mateo ay tumango ng may paghanga sa kaniyang isip. Ang tanga na asawang inakala ni Gavino ay nag-transform na maging isang mahusay na strategist. Tiningnan ni Kuya Ben ang mga papel bago muling tumingin kay Maristela. Paano ko masisiguro na hindi mo ako tatakasan kapag nakuha mo na ang mga papel na ito? Narito si Captain Mateo, sagot ni Maristela. At narito ang aking abogado. Pirmahan natin ang isang kasunduan ngayon din. Hinding-hindi ko sisirain ang aking salita dahil ang tanging gusto ko lang ay ang tuluyang maputol ang tanikala na nag-uugnay sa akin sa pamilyang iyon. Matapos ang ilang minutong pag-aalinlangan, dahan-dahang itinulak ni Kuya Ben ang bag patungo kay Maristela. Matapang ka, Maristela. Mas may bayag ka pa kaysa sa asawa mong piloto. Sige, hawakan mo ang mga papel. Ngunit tandaan mo, binabantayan ko ang bawat hakbang mo. Nang hawakan ni Maristela ang kaniyang bag, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kaniyang dibdib. Ang huling piraso ng kaniyang kalayaan ay nasa kaniyang mga kamay na. Salamat, Kuya Ben. Maikling sabi niya bago mabilis na lumabas kasama ang kaniyang mga kasama. Pagbaba nila sa sasakyan, tumingin si Maristela kay Attorney Rodriguez. Attorney, ihanda mo na ang lahat. Pumunta na tayo sa kulungan. Gusto kong makita ang mukha ni Gavino kapag nalaman niyang ang kaniyang sariling mga pakpak ay siya ring papatay sa kaniyang natitirang pag-asa. Ngunit habang papalapit sila sa presinto, nakatanggap si Captain Mateo ng isang tawag mula sa kaniyang mga tauhan sa airline. Ang balita ay tila isang panibagong kidlat sa gitna ng kanilang biyahe. Captain Mateo nag-initiate ng suicide watch ang kulungan para kay Gavino. Sinubukan niyang saktan ang kaniyang sarili matapos malaman na iniwan na siya ni Nerissa at kinuha nito ang lahat ng pera sa kanilang lihim na account. Napatigil si Maristela. Ang kaniyang puso ay hindi na nakaramdam ng lungkot, kundi ng isang malalim na pait. Paano haharapin ni Maristela ang isang lalaking duwag na mas piniling takasan ang kaniyang mga kasalanan kaysa harapin ang katarungan? Hindi lahat ng ibon na nawalan ng pakpak ay natututong maglakad sa lupa. Ang ilan ay mas pinipiling basagin ang kanilang sariling ulo sa pader ng hawla dahil sa labis na kahihiyan. Nakatayo si Maristela sa harap ng rehas ng detention cell, tinititigan ang lalaking dati, ay itinuring niyang buong mundo, ang amoy ng basang semento, ihi, at kalawang sa loob ng kulungan, ay tila nagpapakita ng tunay na kulay ng kaniyang dating buhay. Si Gavino ay nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng kulay rosas na uniforme ng preso. Ang kaniyang buhok ay magulo, ang kaniyang mga mata ay namumula at walang buhay. At may benda ang kaniyang kanang kamay dahil sa pagtatangkang suntukin ang pader kagabi. Nang marinig niya ang tunog ng sapatos ni Maristela, dahan-dahan siyang tumingala. Sa isang saglit sumilay ang isang desperadong pag-asa sa kaniyang mga mata. Mabilis siyang lumapit sa rehas, pilit na inaabot ang mga kamay ng kaniyang asawa. Maristela, Maristela, patawarin mo ako. Ang boses ni Gavino ay nanginginig, puno ng sipon at luha. Nalinlang lang ako ni Nerissa. Tinangay niya ang lahat ng pera ko sa account. Ang kondo, ang SUV, lahat nakuha niya. Wala akong natira, Maristela. Ikaw lang ang may malaking puso. Iligtas mo ako rito, please. Gawin natin ito para kay Mama.
Tiningnan ni Maristela ang kaniyang mga kamay na pilit inaabot ng asawa. Walang anumang emosyon na gumalaw sa kaniyang pisngi. Ang kaniyang puso ay tila isang bato na matagal nang nalunod sa kailaliman ng dagat. Ang mama mo, Gavino, ang malamig na tanong ni Maristela. Ang mama mo na kasabwat mo sa pagpapanggap na may sakit para lang maging katulong niyo ako sa loob ng 10 taon. Ang mama mo na kanina lang ay sinubukang sunugin ang mga ebidensya laban sa iyo para lang iligtas ang kaniyang sariling balat. Natigilan si Gavino. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang nalaglag mula sa rehas. Anong ibig mong sabihin? Ibinenta ko na ang bahay at ang lupa sa Bulacan kay Attorney Rodriguez at sa kumpanya ng Expressway. Patuloy ni Maristela habang inilalabas ang isang makapal na dokumento mula sa kaniyang bag. At ang mga utang mo kay Kuya Ben. Kasama sa kasunduan na isusuko ko sa kanya ang lahat ng ari-arian mo, ang kondo na iniwan ni Nerissa at ang SUV mo. Wala ka ng pag-aari, Gavino. Kahit ang pangalan mo ay tila isang basura na lamang ngayon. Inilapag ni Maristela ang annulment at settlement papers sa ibabaw ng maliit na lamesa sa harap ng rehas. Inabot niya ang isang ballpen kay Gavino. Pirmahan mo ito, ang utos ni Maristela. Pirmahan mo ang paglaya ko. Yan na lamang ang tanging tamang bagay na magagawa mo sa buong buhay mo. Tinitigan ni Gavino ang papel. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang panulat. Kung pipirmahan ko ito, paano si Mama? Hindi ko na problema iyan, Gavino. Ang sagot ni Maristela habang dahan-dahang umaatras. Matuto kayong maglakad sa lupa gamit ang sarili ninyong mga paa, tulad ng ginawa ko nang iwan ninyo ako sa putikan. Sa huling pagkakataon, idinikit ni Gavino ang kaniyang panulat sa papel at isinulat ang kaniyang pirma, isang pirma na naghudyat ng tuluyang pagbagsak ng kaniyang mga pakpak, at ang muling paglipad ng kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. Lumabas si Maristela ng presinto sinalubong ng mainit na sinag ng araw at ng sariwang hangin ng kalayaan. Sa labas naghihintay ang kaniyang nanay na nakaupo sa loob ng isang bagong sasakyan, may bitbit na matamis na ngiti. Katabi nito si Tialoleng na kumakaway sa kanya. Wala nang luhang pumatak sa mga mata ni Maristela. Ang kaniyang pisngi na dati ay basang-basa ng dusa ay tuyo na at may guhit na ng isang tunay na ngiti. Nanay, tawag ni Maristela habang lumalapit sa kaniyang ina at hinahawakan ang kamay nito. Handa ka na ba? Saan tayo pupunta, anak? Tanong ng kaniyang ina. Sa lugar kung saan walang mga dambuhalan ay. Ang sagot ni Maristela habang tumitingin sa asul na langit na tila isang malawak na canvas ng kaniyang bagong simula. Sa lugar kung saan tayo naman ang lilipad. Ngunit habang papaandar ang sasakyan, napansin ni Maristela ang isang figura sa gilid ng daan. Si Lola Remedios nakatayo sa tabi ng kalsada, may bitbit na lumang bayong gulo-gulo ang buhok at tila walang direksyon ng lakad. Ang kaniyang mga mata ay puno ng inggit at pait habang nakatitig sa sasakyan ni Maristela na dahan-dahang lumalayo. Ito na ba ang pinal na guhit ng tadhana? At paano tatanggapin ni Maristela ang kaniyang tagumpay? Habang ang kaniyang mga kaaway ay unti-unti nang nilalamon ng kanilang sariling karma. Hindi mo kailangang maging piloto para maabot ang langit. Minsan ang kailangan mo lang ay ang lakas ng loob na iwanan ng lupang puno ng tinik at dumi upang magsimulang lumipad gamit ang sarili mong mga pakpak. Nakatayo si Maristela sa tapat ng pintuan ng bahay sa Bulacan. Ang mga dingding na dati ay saksi sa kaniyang mga tahimik na pagtangis ay wala ng laman. Ang mga kasangkapan na kaniyang pinaghirapang linisin sa loob ng 10 taon ay nakabox na at nakatakdang ipamigay sa mga nangangailangan. Walang galit o pait na natira sa kaniyang puso habang pinagmamasdan ang bakanting sala. Tanging ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumabalot sa kaniyang buong pagkatao. Inabot niya ang susi ng bahay kay Attorney Rodriguez na naghihintay sa kaniyang tabi. Salamat, Attorney, sa lahat ng tulong mo para tuluyang mabawi ang lupang ito at ang aking buhay. Walang anuman, Maristela, ang nakangiting sagot ng abogado. Karapat-dapat ka sa bagong simula na ito. Ang iyong ama ay tiyak na nakangiti ngayon mula sa itaas. Isang linggo matapos ang pinal na pirmahan ng annulment at ang pag-freeze sa lahat ng ari-arian ni Gavino, natagpuan ni Maristela ang sarili sa loob ng Ninoy Aquino International Airport. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang naghihintay sa labas ng arrival gate, suot ang lumang damit at basang-basa ng luha.
Nakatayo siya sa harap ng bintana ng departure lounge, suot ang isang simpleng puting blusa at maong habang hawak ang dalawang unang klaseng tiket patungong Batanes, ang lugar na matagal nang pinapangarap ng kanyang ina na marating. Sa kanyang tabi, ang kanyang nanay ay masayang nakatingin sa mga eroplanong lumalapag at umaalis, walang bakas ng takot o trauma mula sa nakaraan. Anok, totoo ba ito? Sasakay talaga tayo sa malaking ibon na iyan? Ang tanong ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan tulad ng isang bata. Opo, Night, ang malambing na sagot ni Maristela habang hinahaplos ang balikat ng kaniyang ina. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo titingala para lang makita ang iba na lumilipad. Tayo naman ang titingnan nila mula sa ibaba. Nang magsimula ang boarding announcement, dahan-dahang naglakad ang mag-ina patungo sa pinto ng eroplano. Ang bawat hakbang ni Maristela sa jet bridge ay tila isang pag-iwan sa bawat pait, bawat sampal, at bawat kasinungalingan na kaniyang tiniis. Nang maupo siya sa kaniyang upuan sa tabi ng bintana, naramdaman niya ang dahan-dahang pag-andar ng eroplano. Ang tunog ng makina na nagsisimulang uminit ay hindi nagdulot ng takot sa kanya, kundi ng isang matinding pananabik. Habang umaangat ang eroplano patungo sa himpapawid, tiningnan ni Maristela ang unti-unting pagliit ng mga gusali at kalsada sa ibaba. Ang mga ulap na kaniyang pinagmamasdan ay tila mga puting bulaklak na sumasalubong sa kaniyang bagong buhay. Naalala niya si Gavino. Noong una, kapag tumitingin siya sa langit, ang tanging hinahanap niya ay ang eroplano ng kaniyang asawa, nagdarasal na sana ay ligtas ito habang siya ay nagpapakasakit sa lupa. Ngunit ngayon, napagtanto niya ang isang malaking katotohanan. Dati, Gavino, ikaw ang langit ko, bulong ni Maristela sa kaniyang isip habang nakatingin sa malawak na asul na kalawakan. Ngunit ngayon, nahanap ko na ang sarili kong langit. Isang langit na hindi nangangailangan ng iyong mga pakpak para marating ko. Ipinikit ni Maristela ang kaniyang mga mata at sumandal sa kaniyang upuan. Sa tabi niya, ang kaniyang ina ay mahimbing nang natutulog, hawak ang kaniyang kamay ng may matinding tiwala. Ang init ng kamay ng kaniyang ina ay ang tanging patunay na kailangan niya na sa kabila ng lahat ng bagyo na kaniyang dinaanan, siya ay nakaligtas at siya ay handa ng lumipad ng mas mataas kaysa sa kanilang lahat. Lumipas ang 5 taon na tila isang dahan-dahang agos ng ilog patungo sa malawak na dagat ng kapayapaan. Sa isang maliit ngunit magandang rest house sa itaas ng burol sa Batanes, nakatayo si Maristela habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Ang kaniyang buhok ay hinahaplos ng malamig na hangin ng amihan at ang kaniyang mukha, na dati ay puno ng dusa at pagod, ngayon ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon. Sa kaniyang likod, naririnig niya ang malambing na tawanan ng kaniyang nanay habang nagdidilig ng mga halaman kasama si Jaloleng. Ang kanilang maliliit na hakbang at ang payapang buhay sa probinsya ang naging pinakamabisang gamot sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Sa tabi ng kanilang veranda, nakasabit ang isang maliit na larawan ng kaniyang ama na nakangiti, tila nagbabantay sa kaniyang nag-iisang anak na sa wakas ay nahanap na ang kaniyang sariling tahanan. Marami ang nagtatanong kay Maristela kung napatawad na ba niya si Gavino at si Lola Remedios. Ang pagpapatawad para kay Maristela ay hindi nangangahulugan na ang mga kasalanan ng nakaraan ay naging tama. Hindi nito binura ang 10 taon ng kaniyang pagpapakasakit, ang mga gabi ng kaniyang pagtangis o ang madiing sampal na dumapo sa kaniyang pisngi. Ang totoong pagpapatawad ay ang desisyon na dahan-dahang bitawan ang mainit na dumi ng galit upang hindi na nito masunog ang kaniyang sariling mga kamay. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kaniyang habag, kundi dahil karapat-dapat ang kaniyang sarili sa kapayapaan. Wala na siyang nararamdamang puot tuwing naririnig ang pangalan ng kaniyang dating asawa. Tanging isang malalim na katahimikan ang natira. Sa kabilang dako ng bansa, ang Karma ay tahimik ngunit mading gumawa ng kaniyang sariling katarungan. Si Gavino ay nananatili sa loob ng kulungan, nagbabayad sa kaniyang mga kasalanan sa batas at sa kaniyang mga utang. Wala na ang kaniyang lalong kisig, wala na ang kaniyang uniforme ng piloto, at ang kaniyang mga pakpak ay tuluyan ng naging alabok. Si Lola Remedios naman ay nananatili sa isang maliit at tahimik na pasilidad para sa mga matatanda na binabayaran mula sa natitirang pondo ng kumpanya ni Gavino bilang bahagi ng legal settlement. Sa kaniyang pag-iisa, madalas niyang maalala ang tanga na manugang na siyang tanging nagpunas ng kaniyang dumi at nag-alaga sa kanya ng may tunay na pagmamahal, isang pagmamahal na kailanman
ay hindi niya ibinalik. Ang kwento ni Maristela ay isang paalala sa bawat kababaihan na nakikinig. Ang pag-ibig ay hindi pagsuko ng sariling halaga. Ang pagpapakasakit ay may hangganan, at ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na gigising sa iyo sa bawat umaga ng may takot at tusa. Tumingala si Maristela sa malawak na kalawakan kung saan ang isang eroplano ay dahan-dahang gumuguhit ng isang puting linya sa asul na langit. Ngumiti siya ng may matinding katatagan. Sa wakas ang kaniyang mga pakpak ay ganap ng gumaling. At sa kaniyang muling paglipad, alam niyang hinding-hindi na siya bababa para sa sinumang taong hindi marunong tumingin sa langit.